Mapagpalang umaga po sa atin lahat. Muli po, ako po ay bumabati po ng Happy New Year sa ating lahat. Dahil Happy New Year, panibagong yugto ng ating buhay at panibagong taon na mayroong pag-asa sa ating Panginoong Jesus. Ang ating scripture po ngayong umaga sa ating devotion ay matatagpuan po sa Matthew chapter 2, verse 1 to 12. But I will read ang ating key verse na matatagpuan po sa verse 11 and I will read it sa NIV version. At ito po ang nakasulat. On coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worship Him. Thank you for the scripture or sa message po para ngayong umaga. Tayo po'y manalangin, Lord, we thank you for the message, Panginoon. Naway sa scripture niyo po ay maunawaan po namin kung ano po ang ibig sabihin or ang inyong mensahe na gustong ipahiwatig po sa bawat isa. Naway sa aming umaga or for this day, Lord God, guide us, protect us, O Lord God, and give us strength, O Lord God. In this we pray in the mighty name of Jesus Christ, our Lord and our Savior. Amen at Amen. Dito po sa scripture na binasa po natin or sa message is about three kings or the wise men. Actually, hindi po sila wise men eh. They were called Magi or Magi, di ba? Magi. Magi daw ang tawag po, pagkabasa po daw dito. Ang mga Magi ay hindi ordinaryong bisita. Sila ay naglalakbay na malayo. Kung babasahin po natin ng buo ang Matthew chapter 2, di ba? Verse 1 to 12. At kahit hindi malinaw ang lahat, ay sumunod sila sa gabay ng Diyos sa pamagitan ng bituin or star. Nang makita nila si Jesus ay hindi nila nagtanong kung ano ang nakuha nila. Sa halip ay sumamba sila at naghandog ng mga regalo, 'di ba? Mga wise men. Kung ano yung mga three gifts, 'di ba? Incense, 'di ba? Mga myrrh, 'di ba? Ipinakita nito ang tunay na pagsamba at pagkilala kung sino po si Jesus, ang hari tagapagligtas ng ating mga buhay. If you're going to read, 'di ba? Ito yung background or kumbaga background story ng Matthew chapter 2 verse 1 to 12. So ano ang lesson na gustong ipahiwatig ng ating Panginoon? Number 1 po, ang paghahanap kay Jesus ay may kasamang pagsunod. Ulitin ko ang paghahanap kay Jesus ay may kasamang pagsunod. So ang mga Magi kasi ay sumunod sa bituin, di ba? Sumunod sila sa utos ng ating Panginoon or ating Diyos, di ba? Sumunod sila sa bituin kahit hindi nila alam ang mga eksaktong patutunguhan nila sa buhay, di ba? Katulad din natin, minsan tinatawag tayo na Diyos na sumusunod kahit hindi pa malinaw ang ating future. O tulad ng pagpili ng tama, di ba? Kahit mahirap o pagtiwala sa Diyos ay kahit may takot. Ganon din tayo, di ba? Kaya nga minsan sinasabi na nangyayari na to see is to believe, di ba? Ganun minsan tayo eh. Kailangan muna makakita muna tayo ng miracles bago tayo sumunod. Pero ang gustong ipahiwatig po ng ating Panginoon ay sumunod ka at bago ka makakita ng signs and wonder po or miracles ng ating Panginoon. Mas maganda po yun that you are going to follow first then so that you will see the glory of our God, di ba? Pangalawa, the second lesson is that ang tunay na pagsamba ay may sakripisyo or sacrifice. Di ba katulad ng mga Magi or the wise men, ay nag-alis sila ng mga ginto o kamangyan or at mira, mga mahalagang bagay. Katulad, sa atin, ang sakripisyo ay maaari ding oras, di ba? Para sa Diyos, pagiging tapat, pagpapatawad or pagtutulungan, 'di ba? Kahit wala tayong hinahanap na kapalit, 'di ba? 'Yun po. Madalas kasi na there are times na especially for the ministry, bakit ka ba naglilingkod sa ating Panginoon? Siyempre, dahil meron kang honorarium na matatanggap, for example, or even sa pagkanta or sa pag-awit. Sabihin na, bakit? Kasi, for example, bakit ka kumakanta? Dahil may pagkain ng choir. Hindi po sa ganon. Di ba? Hindi po sa ganon. Wala naman akong pinapatamaan. Kundi, kaya ka naglilingkod or kaya ka nagsisimba, di ba? Sa pagsisimba, bakit ka nagsisimba? Kasi naghahanap ka ng kapalit para pa-answer ang prayers mo. No, that's not. Kaya ka nagsisimba. Bakit ka ba nagsisimba? Para ibalik, di ba? Ibalik yung mga kabutihan na ginawa mo. No, it's not. Kaya ka nagsisimba
ay para maglingkod ka, di ba? Na may galak ka, para magpasalamat at humingi ka ng tawad, di ba? Sa ating Panginoon. Or, syempre, sa paglilingkod or sa ministry, ginagawa mo ito for your talent, for giving thanks sa kung ano man ang pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Yan. Ang third lesson naman po is ang kapag nakita po natin si Jesus, ay nagbabago ang direksyon ng ating mga buhay. Yan. So, hindi na bumalik ang mga magay kay Haring Herodes, di ba? Kundi dumaan sila o lumihis sila ng ibang daan. Kapag tunay nating nakilala ang ating Jesus, di ba? Nagbabago rin ang ating desisyon sa ating mga buhay. Babago rin ang mga ating pananaw. Iniiwasan natin ang kasalanan at pinipili ang kalooban ng Diyos. So what we've learned, di ba, from this scripture po, ang kwento ng mga Magi ay paalala ng ating tunay na pagsamba at paghahanap, di ba? Paghahanap, pagsunod at pagbabago. Hindi sapat na alam lang natin si Jesus, di ba? Alam natin, pero kailangan nating hanapin siya at sambahin siya sa ating araw-araw na buhay. So tayo po ay manalangin. Panginoon, tulungan mo po kami hanapin ka ng buong puso. Turuan mo kami sumunod, magsakripisyo at magbabago ayon sa iyong kalooban. Ikaw ang hari ng aming mga buhay. At ito po, samot dalangin po namin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Muli po, magandang umaga po sa atin lahat and God bless us all.